Happy Resurrection Sunday! He is risen and we are victors in Christ Jesus. Sabi nga sa Galatians chapter 3 verse 13, Jesus has redeemed us from the curse of the law of sin and death, having become a curse for us. Siya rin ay nirescue niya tayo from death to life. Romans 3 verse 26. At pinanumbalik ng Panginoong Jesucristo yung ating nasirang ugnayan sa ating Diyos Ama sa langit, 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Jesus Christ died on the cross as penalty of our sins. He bought us back with His blood. He died, buried, and rose again from the dead. Si Jesus na buhay na muli. Buhay siya magpakailanman. He is risen. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Makihati sa kanyang mga hirap, matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. So ito yung hangarin ni Pablo. Si Pablo ay isa pong taong may kaya sa buhay. Si Pablo ay matalinong tao. Katunayan siya po ay naging estudyante ni Gamaliel. Isa po siyang pariseyo. At siya ay eksperto sa kautusan ni Moses. Kabisado niya yung Old Testament, yung 5, yung Deuteronomy, Genesis, Leviticus, Numbers, kabisado po niya yan. And out of 27 epistles doon sa New Testament, 13 ang isinulat doon ni Pablo. Kaya nga sabi nga niya, sa kabila ng mga bagay na ito na si Pablo ay yung mga accomplishment niya ay talaga namang kahanga-hanga. Pero sinabi niya mismo dito sa Philippians chapter 3 verse 8, I count them as rubbish that I may gain Christ. Sabi niya rito ay walang kabuluhan ang mga bagay na nakamtan ko. Sabi pa nga sa English, basura ang lahat ng ito. Yun ang sabi niya, that I may gain Christ. Kaya nga sinabi niya rito that I may know Him. Sa verse 10, that I may know Him, the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. So dito, ang nilalayon ng Apostle Paul is to know Christ. Ito yung tanging hangarin niya sa buhay, ang lubusang makilala si Kristo. To know Christ is eternal life. Buhay na walang hanggang. Yun po ay nakasulat sa John chapter 3 verse 16 na sinabi doon ang Panginoong Jesucristo, ito po ay ibinigay ng Diyos Ama para sa atin upang hindi na tayo mapahamak at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Purihin ang Diyos Ama. At nakasulat din sa John 17:3, and this is eternal life, that you may know the only true God and Jesus Christ whom you have sent. So dito, sinasabi rito na kilalanin si Jesus. Kilala mo na ba si Jesus? Na siya yung tagapagligtas. Siya ang ating manunubos. Siya ang ating tagapamagitan sa Ama. 1 John chapter 2 verse 1. At saka sa verse 2 sinabi doon na si Kristo ang handog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Praise God! Kaya nga sinabi rin sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Basahin ko sa Mabuting Balita, Biblia. Sinabi ni Yahweh,
Huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ang malakas, ang lakas niya na taglay, ni ang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako, si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan, karunungan, katarungan, katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. So wala ho tayong maipagmamalaki dito sa buhay na ito, kundi ang tangi lang na ating maipagmamalaki ay ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin, para sa kaganap na kaligtasan natin. Hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil sa tayo ay magaling makisama, kundi ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga sinabi diyan sa 2 Peter chapter 3 verse 18 na sinabi dito, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Amen. So tayo po ay magpatuloy sa paglago sa kabutihan at pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Magpatuloy po tayo sa pagkilala sa Kanya, patuloy tayo magpalago sa pagkakilala sa Panginoon Jesucristo, ating tagapagligtas. Alam po nyo, pag tayo ay lumalalim, yung ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay lalong lumalakas sa ating pananalig. Amen. At walang makakasira nito sa atin. Anumang mga pagsubok yan, anumang mga challenges na dumarating sa ating buhay, tayo po ay napapalakas. Dahil yung ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay palago ng palago ng palago. Amen. At dapat po nating malaman yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 19, "To know the love of Christ which passes knowledge." Makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Amen. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon sa atin na inialay niya yung kanyang sariling buhay para sa atin. Di ba napakahalaga mo? Di ba mahal na mahal ka ng Panginoong Hesukristo? Amen. So itong pag-ibig na ito ay hindi lang natin basta nalalaman sa ating isip. Hindi lang basta alam mo, kundi ito ay personal na nararamdaman mo, nararanasan mo. Amen. Hindi sa isip lang na alam natin na mahal tayo ng Diyos, kundi ito mismo ay nararanasan, nararamdaman. Hindi napapakinggan sa iba, kundi ikaw mismo ang nakakaranas nito. Amen. So sa 1 John chapter 2 verse 3 and 4, "Now by this we know that we know Him if we keep His commandments." So nakikilala natin ang Diyos kung tayo po ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Ito po yung sinasabi diyan, dahil kung hindi naman po tayo marunong sumunod sa Kanyang mga utos, sa mga nais ng Panginoon sa atin, ang tawag po sa atin mismo sa salita ng Panginoon, tayo po ay sinungaling at walang nananahang matino o katotohanan sa atin. Amen. But because of our faith sa Panginoong Hesukristo, sabi nga sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, "I know whom I have believed and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day." Amen. So malakas yung loob natin sa muling pagbabalik ng Panginoon, makakaharap tayo sa Kanya ng may katiyakan. Amen. Dahil sa lubos nating pagkakilala sa Kanya, na siya yung ating pinapanaligan, siya ang ating inilalagay sa ating buhay. Ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat sa atin. Amen. So ipagkatiwala ang iyong buhay sa Panginoong Hesukristo. Pag ipinagkatiwala mo, tiyak ang kaligtasan sa ating buhay ngayon at pagkatapos ng buhay na ito. Amen. Pag kilala mo siya, alam mo, pag ikaw ay mayroong kakilala, kilala mo talaga siya, pagkakatiwalaan mo Hindi po ba? Ganun din po yung ating ugnayan sa Panginoon. Kung tayo ay lumalalim sa ating pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, pinagtitiwalaan natin siya hanggang wakas ng buhay na ito. Amen. At yung pangalawa, na layunin
at hangarin ni Pablo na ito rin dapat yung ating maging hangarin sa buhay na ito is to know the power of Christ's resurrection. Hangarin natin na maranasan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Romans chapter 8 verse 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong katawang mamamatay sa pamamagitan ng Espiritong nananahan sa inyo. Amen. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, kung tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. The Holy Spirit is with us and in us, sa atin. He is our constant companion. Yun po'y sinabi sa John chapter 14 verse 16 and 17. He is also our teacher and our guide in this life. Amen. Praise God. Kaya nga sinulat sa Romans chapter 6 verse 11, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So dito mismo ay patay na tayo sa pang-aalipin ng kasalanan, ng kapangyarihan ng kasalanan na siyang gumagapos sa atin. Ngayon, now, tayo po ay buhay sa Panginoong Hesukristo. Amen. Sa pamamagitan ng ginawa niya sa bundok ng Kalbaryo. Si Jesus nabuhay na muli. Dahil kung hindi siya nabuhay na muli, 1 Corinthians chapter 15 verse 14 and 17, kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So sinasabi po dito sa atin na tayo po ay nasa ilalim pa ng parusa ng kasalanan. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na muli, purihin ng Diyos, siya ay nabuhay na maguli. Amen. Hallelujah. Hallelujah! 2 Timothy chapter 2 verse 11, this is a faithful saying, for if we died with Him, we shall also live with Him. Amen. Kapag tayo'y namatay, nakalakip si Kristo, ibig sabihin tayo ay nakipag-isa kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, naniwala ka, nanampalataya ka, na siya ay namatay para sa iyo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Amen? Praise God. So, to die with Christ is to live for Christ. Amen. Para sa buhay na ito, na ating ginagalawan ngayon, tayo po ay namumuhay kasama ang Panginoong Hesukristo. Now, dito po sa talatang ito, ay mayroon poong mga benefits na sinabi, na binanggit sa mga talata na ating binasa. Ito yung dulot ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo. Siya po ay, ano po nangyari? Sa kanyang muling pagkabuhay, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pinatawad na ang ating mga kasalanan. Purihin ng Diyos, tinubos po tayo. Alam po niyo yung salitang tinubos, ibig sabihin na isanla tayo sa satanas na dyablo dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tayo po ay nagkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya ay muling binuhay ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo po ay nagtamo ng pagpapawalang sala ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Pangalawa, na benepisyo ng pagkabuhay na muli ng Panginoon Hesukristo, justification. Ito po yung pinawalang sala tayo. Romans chapter 4 verse 25, ipinapatay siya, si Jesus, nang dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Hallelujah! So si Jesus ay nabuhay na maguli para sa ating pagpapawalang sala. Amen. So tayo'y pinawalang sala niya na mga nanalig sa Kanya. Amen. Kung ikaw ay nananalig sa Panginoon Hesukristo,
Sa buhay mo, ikaw ay pinawalang sala. Amen. Sabi pa nga sa Acts chapter 13, verse 39, by Him, everyone who believes is justified from all things. So lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad niya lahat ng ating mga sala. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Napakaganda ang Kanyang kalooban para sa atin. So dito mismo sa talatang binasa natin, na idiniklara mismo ng ating Diyos na tayo ay walang sala. Amen. May sala, pero pinawalang sala. Acquitted, absuelto sa lahat ng kaso. Amen. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. So yung pong pagpapatawad ng Panginoong Jesucristo, nakamtan natin. Yung pagpapawalang sala niya sa atin, nakamtan natin. Dahil sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At pangatlo na binipisyo ng Kanyang pagkabuhay na maguli, sanctification. Tayo po ay pinaging banal ng Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Hebrew chapter 10, verse 10, nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Wala ka nang maidadagdag. Amen. Ikaw ay malinis na. So dito, ang tinutukoy dito ay yung mga ugali natin, yung character natin. Dati ang ugali, masama, di ba? Pero ngayon, dahil kay Kristo na nasa iyo, nasa sa atin, tayo'y bago na. Bago na ang nilalang kay Kristo Jesus. Nilinis na tayo sa lahat ng ating karumihan. Purihin ang Panginoon. Dahil ang kasalanan, ito po yung naghihiwalay sa atin sa Panginoon. Amen. Ngunit dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa Kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay pinawalang sala at ngayon ay nakatalaga na sa ating Diyos. Amen. So itong buhay na ito na ibinigay niya sa atin, ibigay po natin, italaga natin sa ating Diyos sa magitan ng pag-aalay ng ating buhay, yung ating paglilingkod. Amen. Naganapin natin ng lubos na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At pangatlo na hangarin ni Pablo sa kanyang buhay is to know the fellowship of his suffering. Amen. Makihati at makipag-isa sa kanyang paghihirap. Alam po nyo, sa Kristiyano wala namang exempted. Kahit si Kristiyano ka na, hindi pa rin tayo exempted sa mga challenges ng buhay. 1 Peter chapter 2 verse 21 to 23, sinabi po diyan, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Purihin ang Panginoon kung ikaw ay hinirang ng Diyos, ikaw ay inilaan mo na ang buhay mo sa Panginoon, nakatalaga ka na sa Diyos, ang sinabi diyan ay bahagi na. Bahagi na ng buhay natin. Amen. Yung mga hirap, kaya tiis. Sabi rito, sapagkat, tuloy ko pong basahin, sapagkat ng si Jesus ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. So gayahin natin, sabi rito, gayahin natin ang Panginoon Jesucristo. Siya ay naglagay ng halimbawa para siya ay ating tularan sa mga hirap na dumarating sa ating buhay. Magtiis. Amen. Hallelujah. Hindi siya, sabi pa dyan sa verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Verse 23, nang siya'y alipustain, hindi siya gumante. Hindi daw siya gumante. Nang siya'y pinahirapan, hindi siya nagbanta. Hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Amen. Pag mayroong mga bagay na gumawa sa iyo na anuman, wag daw pong gaganti. Amen. Ano po yung sabi sa Romans 12 verse 9? Sabi diyan ng Panginoon ay huwag gumante, ako ang gaganti. Mas matindi yun, hindi ba? Huwag gaganti. Hayaan natin ang Diyos ang gaganti para sa atin. Amen. And 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we endure, we shall also reign with Him. Kung tayo man ay magtiis sa hirap ng mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Purihin ang Panginoon, hallelujah. Kaya tiis lang. Lalo na yung mga nangyayari ngayon sa ating panahon,
tiis lang. Amen. Dahil may pangako ang Panginoon sa ating pagtitiis, sa hirap sa mundong ito, ay maghahari naman tayo na kasama niya. Amen. Balang araw. Romans 8:17 says, "If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together." Kung tayo'y makikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Purihin ang Diyos. So to suffer for Christ is to reign with Christ. Purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po ay maghaharing kasama siya, dadakilain na kasama siya, pararangalan na kasama siya. So persecutions and struggle, ito po ay natural na kasama sa sino mang nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya nga sinasabihan tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 24 na tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Iwanan na natin yung mga bagay na humahad lang sa atin upang tayo ay masunod natin yung kalooban ng Diyos. Upang tayo, balang araw, sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, dito, sa lupa na ating ginagalawan, tayo po ay maghaharing kasama niya, dadakilain kasama niya. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 says, Christ died for our sin, and that He was buried, and that He rose again the third day. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing Siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Now, ano po ang ginawa ng Panginoon Jesucristo? Kinuha po Niya yung mga dusa natin, yung mga pagdurusa natin, yung mga kasalanang nagawa natin. Siya po yung nagdusa. Pinagbayaran Niya ang lahat nung ating mga ginawa na dapat tayo ay magbayad. He died and conquered death so we could live. Ginapi Niya mismo ang kamatayan upang tayo ay mabigyan ng buhay. Purihin ang Diyos. And we are not saved by what we do. Hindi po tayo naliligtas dahil ikaw ay mabuti, mabait na tao, kundi tayo po ay naligtas sa magitan ng pagtitiwala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen, sa krus. So mayroon tayong katiyakan sa buhay na ito. Ngayon pa lang, mayroon na tayong katiyakan. Sa Romans chapter 8 verse 1 and 39 says, now no condemnation. Sabihin mo nga, now, ngayon, no more condemnation, no separation to those in Christ Jesus. Hallelujah. Wala ng kahatulan, wala ng paghihiwalay. Amen. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So therefore, we are more than conquerors through Him who loved us. Romans 8:37. Amen. Tayo higit sa mananagumpay dahil nagtagumpay na ang Panginoong Hesus para sa atin. Lahat inako Niya. Lahat pinagbayaran Niya. Amen. Para sa ating ganap na tagumpay sa buhay na ito. Amen. Hallelujah. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala na tayong gagawin. Siya na ang gumawa ng lahat. Siya na ang gumanap ng lahat. Ang gagawin na lang natin, manalig tayo sa Kanya. Amen. And Jesus said in John chapter 11 verse 25, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Amen. After this life, tayo po ay may buhay na walang hanggang sa Panginoong Hesukristo. Amen. At sa bilang pangwakas, pag tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, mararanasan natin yung power. Yung power na muling nagpabuhay sa Kanya. Amen. Power to live as true Christian. Amen. Dati hindi natin magagawa pero ngayon nagagawa na nating mamuhay bilang isang totoong mga Kristiyano. Amen. At the same power will help us to live morally. Amen. Renewed. Amen. Magkaroon tayo ng panibagong buhay, magandang buhay. Amen.
power to renounce sin, power to obey Him, kung ano yung pinag-utos sa atin ng Panginoon, power to do the mission, power to share the gospel, power to have victorious life, power to live for Him. Hallelujah! Kaya nga naman po, sinasabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 3, ito po yung panghuling talata na nais ko po na ito ay maitanim sa ating puso't isipan. Sabi po diyan, purihin natin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Hallelujah, tayo po ay may pag-asa sa buhay na ito. Pag-asa, mayroon tayong katiyakan ng ating kaligtasan. Amen. Hallelujah. So tayo po ay manalangin sa Panginoon. Aming Ama sa langit, maraming salamat, O Diyos, sa iyong inialay, Panginoon, sa amin. Maraming salamat sa katiyakan ng aming tagumpay. Amen. Tagumpay sa buhay na ito na mamuhay bilang mga totoong anak mo, Panginoon, na nampalataya sa iyo. Salamat sa kaganapan at lubos na kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Salamat, O Diyos. At nais kong ipanalangin ka, salamat nga, Panginoon, sa buhay niya na nanalig ngayon, O Diyos, na ito ang nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa upang sa buhay na ito, Panginoon, ay maganap ang nilalayon mo sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nabuhay na muli para sa katiyakan ng aming kaligtasang nananalig sa iyo, O God. Pagpalain mo siya na nanonood ngayon, O Diyos, at dalangin ko nga, Panginoon, na ang mensahe ng kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay ay maranasan namin, maranasan niya, Panginoon. Hallelujah! At ngayon nga ay iniimbitahan kita na tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon tagapagligtas na dapat nating gawin iyon at dapat mong gawin ito. Sundan mo ako sa panalangin. Panginoong Diyos, lumalapit po ako sa iyo na may kababaang loob. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga sala. Inaamin ko na ako'y sumuway sa iyo, nagkasala laban sa iyo. Patawarin mo po ako. At sa araw na ito, kayo na po ang maghari sa aking buhay. Kayo na po ang Panginoon ng aking buhay. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Hesus. Salamat nga, Panginoon, at tinatanggap ko rin yung alok mo na buhay na walang hanggang. Salamat sa pagpapala. Salamat sa dakilang pag-ibig mo na ipinakita mo sa amin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At nais ko rin na basahin itong bendisyon mula sa salita ng Panginoon sa Hebrew chapter 13, verse 20 and 21. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakakalugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Praise God!